Hey everybody. So here at Asian Boss, we've spent the past 10 years tackling uncomfortable social and cultural issues across Asia so that you, our global audience, can get the most authentic, on-the-ground insights that go beyond surface-level stereotypes. Today's topic isn't exactly YouTube-friendly. In fact, we filmed it a while ago but held off on releasing it, not because we were afraid to talk about it, but because we didn't want to unintentionally reinforce negative stereotypes about the Philippines, a country that I happen to deeply respect and admire. That being said, it is what it is. The Philippines has long been labeled a hotspot for sex tourism. Now, there could be many reasons why that's the case, but what we really wanted to find out was, how do Filipinos themselves feel about it? Are they even aware that such a stereotype exists? This is the kind of raw, unfiltered perspective we believe the world deserves to hear. Straight from the people, not filtered through headlines or algorithms. So if our mission to bring you the real voices of Asia resonates with you, be sure to subscribe to Asian Boss. Now, let's hear what people have to say. Salamat po sa oras niyo para sa interview na to. Ang topic po namin ngayon ay ang issue ng foreign sex tourism po dito sa Pilipinas. Aware po ba kayo na ang Pilipinas po ay isang popular na bansa para sa sex tourism? For sex tourism, I guess opo. Actually, hindi. Kasi I always thought na the Philippines was more known for its beaches. So it's kind of surprising na we're known for our sex tourism. Yes. Based sa mga nababasa ko and napapanood ko, yeah. Bilang isang Pilipino, ano po ang pakiramdam na ang Pilipinas ay may ganitong reputasyon sa mga ibang bansa? I mean, somewhat bothers me because the Philippines has more to offer than that bad reputation. Sa akin, ang maano ko lang dito, masakit. Kasi Pilipino tayo eh. Ngayon, umano yan sa ibang bansa, nakakarating yan sa ibang bansa. Bumababa ang reputasyon ng mga Pilipino dahil sa ganun sitwasyon. It's a man of nature. Well, even the Filipinos are going to different places para, magkaroon ng ganyang klaseng adventure and at the same time, baga parang aspiring na, I wanted to try something new. Hindi maganda. Nakakasira ng reputasyon ng ating mga kababayan. Pilipina, parang ginagawang laruan yung mga kababayan natin. Although may bayad, nakakatulong din naman. Practical, no? Practical kaya lang pero hindi pa rin tama. Gano'n ho kadalas kayo na nakakakita po ng turista or foreigner po na pumunta po sa Pilipinas para ho sa ganitong klaseng serbisyo? Actually, kahit nasa YouTube, maraming beses, hindi lang yung minsan lang. As in, nakita ko talaga marami. Way back last year siguro, nag-Siargao kasi kami din. Ang daming foreigner na dumayo, then may mga medyo sa bandang street na to, may mga babae naman na naginom-inom, may mga resto bar din. So, pinupuntahan siya ng mga foreigner, tapos naging yung mga resto bar na doon, naging servisyo na din nila na communicate to foreigner para lang sa sex, then bayad, ganun. Marami na ngayon na mga dumadayo rito na mga foreigner, na mga pedophiles, yung mga gano'n na nagiging, parang ito yung ating bansa na nagiging sex heaven ng mga foreigner. So, kawawa yung mga kabataan, lalo na sa mga probinsya, pati mga magulang, ginagamit nila yung kanilang mga anak para dyan sa ganyang mga sex scam na kasi dala siguro ng kahirapan ng buhay, yun ang nagiging dahilan nila para gamitin yung kanilang mga anak, lalo na mga bata, mga age na 10, 5, mga ganon, ginagamit nila para lang kumita dahil sa kahirapan ng buhay. Di ganun kadalas, siguro pag nasa specific area ako kung asan yung sex work, yeah, pero generally not really that popular. So, pag tinanong ho namin kayo na ano ho yung itsura or kadalasan ano yung imahe ho ng isang
turista ho na nandito para sa ganong klaseng serbisyo po? Usually old white men yung nakikita ko. Yeah. May mga lugar po ba sa Pilipinas na may reputasyon ho na palaging pinupuntahan ho para sa industriyang ito? Usually, Boracay, Palawan, Siargao. Sa Cebu, diyan sa mga Kabisayaan, dahil marami ang naghihirap diyan. Sa Mindanao, marami ho diyan sa mga lugar na yan na ginagamit sila ng mga turista. Marami. Sa Maynila, yung mga lugar na yung mga bahay aliwang, ganyan, na madaling makakuha sila ng mga babae. Dati, ang pinakaano talaga sa ano niyan, Olongapo. Nahandyan ang talagang pinakaano nila. Sa ngayon dito, ang mga napapansin ko lang rito, mga foreigner na ang kasama ay mga babae, mga bata pa halos karamihan ng kasama nila. Sa tingin niyo po, bakit nagkaroon ng reputasyon ang Pilipinas na isang bansa na para sa ganitong mga serbisyo po? Yung travel ng mga foreigner dito sa Philippines, sobrang mura lang para sa kanila. So, ang accessible, ganyan. So, kahit saan sila pumunta, sobrang mura lang ng gagastos nila. May mga nakikita or nababasa rin ako na parang gustong-gusto ng foreigners yung Filipina beauty, ganyan. So, parang talagang tina-travel nila yung for that. I think it's more of a supply side in terms na, yun nga, kind of political, pero the government isn't really helping us with the economy. So I think it's more of the supply side na people are needing help. I would say na it's because of lack of hope sa mga kapwa nating Pilipino, because that's their last resort to survive. But I'm not saying na yun yung total mindset ng lahat ng Filipinos. Meron kasing ano sa kanila ang tawag doon, yung nasa likod nito na mga malalakas na mga tao, yung nandiyo sa gobyerno, na pinopondohan nila yan para siguro kumita rin sila. So, may idea po ba kayo kung usually ano yung magkano or ano po yung rate ng ganitong mga serbisyo? Kumisan mga dollars yan $100, $50. Kasi pag i-convert dito sa atin, malaki. Para sa mga turista or karaniwang Pilipino, gaano po kadali na makakuha ho ng serbisyong ganito? Pag may pera po talaga, madaling makakuha ng ganong serbisyo. Kung pupunta sila siguro sa lugar na tama, madali lang. May mga lugar na mas mabilis, mayroon na silang hint kung na bakit madali sila makakuha dahil may lugar na sila at mayroon silang kakilala dito. Alam niyo po ba kung usually magkano ho ang mga ganitong serbisyo? Or may narinig lang ako sa YouTube yun. Magkano po? 1,500 to 2,000 lang nga kaya nilang hindi ba? Masyadong mababa yung paningin nila sa babae lang dahil lang dyan. Depends eh. Because the last time na narinig ko sa news, when nung may na-interview, roughly 3,000 per night or per hour, kumbaga. That's the rate. So, depend. Meron kasi silang classifications na tinatawag. So, may mga certain classifications like quality ng girl na ito yung price niya per hour, ito rin yung price niya per hour. So, yeah. May kayo kilala mga kwento ho regarding sex tourism? Based on my experience, meron pero hindi siya totally turismo. Like parang naging half Filipino din siya tapos half, pero nakatira kasi siya sa ibang bansa. With half din siya, half Chinese ay siguro. Ang ginagawa nila, parang nagkaroon na sila ng yung one night stand na yon, naging araw-araw na nila pero binabayaran pa rin siya. Agent ako so ini-interview before ka magkuha ng bahay,
sabihin mo kung ano yung klaseng trabaho kasi mayroon ka. So nagsasabi sila mayroong nagtatrabaho lang. Pero ang laki ng kita dyan sa Quezon Avenue, babae nag 50,000 a month siya or 100,000 a month. Kukuha lang siya ng bayan yung trabaho niya. So parang hindi gusto nila kumuha dito mag-avail ng mga ganitong klase. Hindi lang sila qualified, hindi sila documented, pero kaya nila. Personally, firsthand, I don't know how they work, and I haven't experienced it, but some of my friends shared na they've gone digital also. So there are actually Viber groups that, you can book a sex worker. I think may agent sila eh. So parang the agent offers different types of girls, and then you can probably choose which one you prefer. And then you book the place, and then ayun na. Di ba po ang Pilipinas isang Katoliko or conservative na bansa, tapos illegal pa po yung prostitution dito. Tama po ba? Apo. Bakit sa tingin niyo po nagkakaroon pa rin ng ganitong mga klaseng serbisyo? Kasi sa tingin ko, madaming Pilipino na I think uneducated siguro, or yun na yung nakalakihan nila. Wala na sila ibang way na makapag-produce ng pera. Yun, unang-una nga, pera. Pangalawa, may mga some reason na talagang kasi mga estudyante, kailangan, di ba, tuition. So malaking nakakatulong, although pangit. Wala silang source of income, wala silang makukunan ng pera, kaya sila ganun. Kapit patalim na lang para lang makakain. Yung iba yung wala naman silang pinag-aralan, walang lahat. Pero kaya kahit conservative tayo, yung Pilipinas conservative, magawa pa rin nila dahil para lang sa makakain sila. We are a third world country, tapos the economy is really bad right now, and the government isn't really helping us with how we are right now. So I think everyone's just trying to make ends meet and trying to survive whatever way they can. Economic side, I think maganda siya kasi nga it helps make ends meet. Pero I think in a religious side, I think a lot of people would be against it kasi nga it's taboo, it's illegal. Sa tingin niyo po ba, ang sex tourism po ay nakakabuti po sa bansa or sa ekonomiya po or hindi? Kasi yun ang sabi ng mga politiko, nakakatulong kasi kagangan nung sa Pogo. Pero hindi dapat ganun. Kasi marami naman paraan para tayo kumita sa malinis na paraan. Hindi sa pamamagitan ng sex at pagbibenta ng katawan. Well, technically, because because since the Philippines has that reputation, so probably one of the factors why the foreigners go here is because of that. So technically, it's actually good for the economy, but since it's illegal, so I'm not sure if it's a good thing, but economically speaking, yes. Kaya lang naman tayo nagkakaroon ng ganun dahil nga sa kahirapan eh. Pero kung kung walang mahirap, wala namang mag-ano ng sexter eh. 'Di ba? Walang papatol sa mga ibang foreigner na na nag-ano lang ng kaligayahan dito sa Pilipinas. Kung mo alam nilang sila may pera at madaling makuha ang mga rito dahil sa pera nila, dahil dollar eh. Pagka dollar ang pinag-usapan, madali sila makakuha ng mga babae na gusto nilang magamit. Kaya ang masasabi ko lang dito, sana naman yun sa mga foreigner na nag-ano rito, wag nilang samantalahin ang mga kababaihan na nangangailangan dahil sa kahirapan. Sa tingin niyo po ba na pwedeng mawala ang sex tourism po sa bansa anytime soon or lalo lang siyang lalaking industriya po dito sa Pilipinas? At this rate, I don't think so kasi nga pababa yung ekonomiya natin. So I think lalaki lang siya ng lalaki, especially na hindi tayo tinutulungan ng gobyerno natin ngayon. I'm certain na hindi siya mawawala ng ganun-ganun lang because there's a demand and there's a demand for it, and also some women are willing to to go through it na. Posible siguro kung magiging stricto ang ating mga pinuno sa bansa. Pero kung hahayaan lang nila yun, talagang lalago at dadami ang mga ganyang bagay dito sa atin. Kaya
sana ito ang pag-ukulan ng pansin ng ating mga politiko na gawan nila ng paraan para i-stop na nila ito. Maliban po sa sex tourism, ano po ang gusto nyong maipagmalaki sa Pilipinas? Or yun na lang po yung imahe ho na may isip ng mga turista po? Maganda kasi ang ating bansa kaya maraming gusto ditong pumunta. Dahil magaganda ang ating lugar, mayaman tayo sa magagandang view, yung mga tourist spot. Maraming tayong magagandang lugar. Philippines has great culture. We have different tribes. We speak different dialects. And then we also have beautiful beaches. We also have great lagoons. Number one, talents ng Filipino. In terms of arts, sports, and singing. And at the same time, yung hospitality ng Filipinos. Sobrang adaptable ng Filipino. Kahit anong ipagawa mo sa kanila, kayang gawin, kayang i-train. Kaya nga 'di ba ang daming nag-abroad, in demand yung Filipino, tapos ina-exploit lang tayo kasi mababa lang yung pasahod. So yun po. OFW ako. Napuntahan ko na yung bansang Middle East, Japan. Ang pinagmamalaki kong katangian ng isang Pilipino ay matulungin, masisipag, at mahabang pasensya. Palakaibigan talaga mga Pilipino. The best.